Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na dyan ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito po sa katimugang bahagi ng Mindanao. So ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin from the northern and southern hemispheres habang patuloy ang pag-ihip ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean, particularly itong silangan nga at itong nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon pa rin sa ating bansa sa mga susunod na araw na sinasamahan lamang po ng mga pulupulong ulan or pagkidlat, pagkulog. Aasahan po natin simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa dito sa mga lugar sa paligid po ng Moro Gulf, kabilang na ang mga probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dito rin po sa may Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, hanggang sa ilang bahagi po ng Lanao del Sur and Sultan Kudarat, hanggang dito sa may southern portions, sa may South Cotabato and Sarangani, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms doon dahil sa ITCZ. Sa natitirang bahagi po ng Mindanao, Visayas and Luzon, kung mapapansin po nila, meron tayong mga kumpul-kumpul ng ulap na kulay puti dito. Mga thunderstorm clouds po ito na nagdadala ng minsang malakas na ulan pero hindi naman po tuloy-tuloy ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. So aasahan natin sa may Cordillera region, may mga thunderstorms dyan as well as bahagi po ng Cagayan Valley. Dito sa may Bulacan, Rizal, Metro Manila, nagkaroon na po ng mga paulan ngayong hapon as well as sa bahagi pa ng Camarines Norte, Quezon, dito rin po sa may Mindoro provinces at ilang bahagi pa ng Visayas. Yan po ay dahil lamang sa easterlies. At base naman sa Climatology Division ng Pag-asa, wala tayong inaasahang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang buwan ng Abril. Bukas naman po Thursday, April 25, makakaranas pa rin ng epekto ng easterlies ang malaking bahagi ng Luzon. Kung kahapon at ngayon meron tayong mga thunderstorms na inatatala, posibleng kakaunti na lamang po yung magkaroon ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon, particularly ang parte ng Cordillera Region and Cagayan Valley. At dito sa Metro Manila, maaaring mas mababa ng bahagya na yung chance na magkakaroon pa tayo ng mga pag-ulan as well as parts of Central Luzon and Calabarzon. Iiral pa rin yung bahagyang maulap at madalas maaraw ng umaga hanggang sa tanghali at pagsapit ng hapon, partly cloudy to cloudy skies at meron lamang mga isolated na pag-ulan. Sa Metro Manila by tomorrow mula 26 hanggang 35 degrees Celsius, yung air temperature natin, yung temperatura ng hangin, habang sa Baguio naman po may kalamigan pa rin mula 17 hanggang 27 degrees Celsius. But if we are talking of the heat indices, magiging mataas pa rin po. Kahapon, nakapagtala tayo sa Apari Cagayan ng pinakamataas na heat index as of this year na 48 degrees Celsius na siyang sinundan naman sa may Dagupan City with 47 degrees Celsius. By tomorrow, possible pa rin po na maraming lugar pa rin na makakaranas ng 42 hanggang 45 degrees Celsius na heat indices. 45 degrees possible po dito sa may areas ng Dagupan and Cagayan, habang 46 degrees ang posible naman dun sa may Pili sa Camarines Sur. At ilang lugar pa dito sa may Central Luzon, western side of Calabarzon, Bicol Region, San Jose Occidental Mindoro, Palawan, as well as Cagayan Valley and Pangasinan, magkakaroon din ng delikado or dangerous levels of heat indices. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan po ay uminom ng maraming tubig at kung lalabas po ng bahay, magdala ng pananggalang sa init gaya po ng payong at sombrero. Sa ating mga kababayan naman po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, by tomorrow makakaranas pa rin ng fair weather conditions. So ibig sabihin po, maaraw sa maraming pagkakataon at makakaranas pa rin ng mainit at maalinsangan na panahon, lalo na sa tanghali. And then sa dakong hapon, maraming lugar ang makakaranas pa rin ng maaraw na panahon at kokonti na lamang po yung mga lugar kung meron man sa may Eastern Visayas ang meron mga isolated na pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperature natin dito sa Metro Cebu mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, may epekto pa rin naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ by tomorrow dito sa may southern portion, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi sa umaga pa lamang makulimlim na, as well as South Cotabato, Sarangani at mga nearby areas pa. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Mindanao magiging maulap at sasamahan na rin ito ng mga isolated na mga rain showers, mga light to moderate rains po na hindi naman tuloy-tuloy, lalo na sa mga lugar sa paligid ng Moro Gulf. Temperature natin sa Metro Davao, 26 to 34 degrees, habang mas mainit ang air temperature natin sa may Zamboanga City po hanggang 35 degrees Celsius. But again, in terms of heat indices, magiging mataas pa rin po at delikado ang taas ng heat index dito sa may Palawan, lalo na sa may Puerto Princesa and Aborlan, gayon din sa may Rojas Capiz, Dumangas and Iloilo City sa Iloilo, at ilan pang bahagi po ng Samar Province, Tacloban, at Eastern Samar and Northern Samar between 42 to 44 degrees Celsius. Kaya paalala din natin sa ating mga kababayan doon,
iwasan ang pagbibilad po sa araw lalo na from 10 a.m. hanggang 4 p.m. para iwas po sa heat stress at sa heat stroke. Para naman sa lagay ng ating karagatan sa mga susunod na araw, wala pa rin tayo nakikitang gale warning or delikadong mga alon na posible mag-uwi sa mga sea travel suspensions. 0.6 or nasa kalahating metro lamang po ang taas sa mga alon sa malaking baybayin ng ating bansa. Sa may eastern side or yung facing the Pacific Ocean, nasa 1 hanggang 1.5 metro ang taas ang mga alon. And for the next 3 days, iiral pa rin sa Luzon ang epekto ng easterlies. Magiging mainit pa rin at malinsangan. And then over the weekend, posible ang pagbabalik ng high pressure area sa may North Pacific Ocean na maaaring mag-extend naman dito sa may Cagayan Valley and Cordillera region. So mas kakaunti ang tsansa ng mga pag-ulan. Compared po kahapon at ngayon, mas mababa pa ang tsansa ng mga pag-ulan from Friday hanggang weekend sa malaking bahagi ng Luzon. Iiral pa rin yung bahagyang maulap at madalas maaraw na kalangitan. So ibig sabihin, magiging mainit pa rin at malinsangan, and worst case scenario pa, unti-unti pang tataas pa yung ating mga temperatures, yung air temperature plus the heat indices. So sa Metro Manila, hanggang 36 degrees yung air temperature. Heat index could raise up to 44 degrees. Sa Baguio City, mananatiling presko pa rin ang panahon, pero sa tanghali medyo umiinit na rin po. Habang dito sa Bicol region, mababa pa rin ang tsansa ng ulan at masisilayan pa rin natin ang Bulkang Mayon. Sa ating mga kababayan sa Visayas, kumpara sa Luzon and Mindanao, pinakakaunti po talaga ang magiging ulan dito sa may Visayas. Bahagyang maulap at madalas maaraw, umaga hanggang tanghali, simula po sa Friday hanggang sa weekend. Meron lamang tsansa ng mga isolated na ulan lalo sa may eastern portion of Visayas, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, as well as the northern portion of Panay Island. At panguli sa ating mga kababayan dito sa Mindanao, pagsapit po bukas, may mga lugar sa eastern portions sa may Davao Region and Caraga Region ang uulanin. Epekto po yan ng ITCZ pa rin or Intertropical Convergence Zone. Pero pagsapit ng Sabado, malaking bahagi ng Mindanao magkakaroon ng paulan. Umaga pa lamang sa may Davao Region, Caraga Region and Soxargen ang uulanin. Then mas marami lugar pa po sa Mindanao or halos buong Mindanao pagsapit ng Sabado ang magkakaroon ng pag-ulan. So kung lalabas po ng bahay ay magdala po ng payong. Then, pagsapit ng linggo, mababawasan muli yung mga pag-ulan at tanging dito pa rin sa may Davao Region, Soxargen, Bangsamoro Region and Zamboanga Peninsula ang uulanin dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone. Sunset po natin ay 6:12 ng gabi at sunrise naman bukas ay 5:37 ng umaga. Yan muli ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.